What's up mga kababayan? News that matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panonoorin o pakikinggan si Mayor Baste Duterte at General Macanas. Tila'y sunod-sunod no ang atraso ng Administrasyong Marcos dito sa ating mga kapulisan. At una na nga rito, itong pagveto ni President Bongbong Marcos sa PNP Reform Bill. Naku naman po, na nasayang ang pagod at hirap di umano ng buong kapulisan dahil sa ginawa ni Marcos Jr. Dagdag pa rito na hindi rin nalimutan itong pag-relief no sa 11 na station commander sa lugar ng Davao na kung saan nakialam di umano itong mga nasa loob ng Malacanang. At ang pinaka-latest ngayon mga kababayan hindi sila natuwa nang malaman nila na may 20 milyong budget no si Marcos Jr. na iaalat sa kanyang zona. Na yung 20 milyon na yun mga kababayan sa mismong event no sa pagkain, sa mga gagamitin, hindi natuwa itong mga kapulisan nang malaman nila na ang mare-receive lamang di umano ng mga ito pagkatapos nilang gawin ang kanilang duty bilang kapulisan na magbantay at magbigay proteksyon sa magiging zona isang lunch pack lamang, naku naman po. Habang ang mga nasa House of Representatives at iba pa, naka-steak at masasarap na pagkain ang nakahanda sa kanila. Naku naman po. Kung kaya naman hindi maiwasang sabihin ng ating mga kapulisan na ganito ba ang turing ni Marcos Jr. sa kanila na matapos nga namang mabilad at pawisan sa magiging event na yon ganun-ganun na lamang. Pero bago lahat mga kababayan, huwag niyo po sana nakalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga no mga kababayan, kahit ako siguro no kung ako maa-assign na sa panahon ng SONA at ako isang kapulisan na isang lunch pack lamang ang aking makukuha habang ang mga nasa itaas or nasa Malacanang puro steak at masasarap na pagkain talagang magdadamdam tayo no mga kababayan. Dagdag pa rito na naiisip siguro din nila na ganito ba talaga ang turing ng administrasyon ngayon sa mga ordinaryong mamamayan na kapag nakaisabigyang atensyon at tulungan ang mga mahirap o mga nasa baba, tila'y mas pinapaboran pa o may paki ang administrasyon sa mga mayayaman? Hay nako, kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, ito na ang buong video. Uniform personnel na ito na marami kami, sabi niya, na ayaw na sa nangyayari sa gobyerno. Madami po kami sa uniform personnel ang ayaw na sa nangyayari ngayon. Ganon ang sentiment na nakakarating sa akin. Kaya lang, hindi ko pwedeng sabihin yung mga pangalan nila. Dahil hindi sila pwedeng magsalita. Delikado sila. Malala ko si Maharlika, may mga vlogs niya na sabi ng kanyang mga puting ahas, may order ang palasyo, pinagbabawalan ang mga uniform personnel na manood kay Maharlika. But the Naku po. more na Grabe naman yan. pinagbabawalan, the more na nanonood sila. I think last week, may nakausap akong retired na general. Nako, ang wife ng general na ito, number 1 fan ni Maharlika. Nanonood palagi. Kaya dito, dahil kay Maharlika at ibang mga vloggers na nagpapahayag sa katotohanan kung ano talagang nangyari, unti-unting na-open ang understanding kung anong nangyari. Kaya itong mga uniform personnel natin, kahit hindi yan nagsasalita, kahit pinagbabawal na manood sila sa mga vloggers, kagaya namin, nako, sa gabi pwede silang manood. Mga free time nila. Sa opisina siguro hindi pwede. Kaya lang, hindi naman nila mabantayan 24/7 ang mga uniform personnel. Manonood yan. Correct. Open Tama. of eyes. So, pag naintindihan na, yun na. Sabi, ayaw na namin
na nangyayari sa gobyernong ito. Marami na kasing mga namumulat, no, mga kababayan, dito sa mga revelasyon, no, ni Madam Maharlika na wala talagang kasinungalingan, kundi katotohanan lamang ang kanya nasasagap sa loob ng Malacanang. At nararamdaman din yun ng mga kapulisan, no, sa kung paano sila bigyan ng order ng mga nasa itaas. So ano yung nakikita nila? Marami. Ito na lang, pinaka-latest na ano, yung 20 million pesos na gastos sa SONA. Grabe, malaki-laki yun. Kahit anong gawin nilang pagpapaliwanag yan. Yan ang very simple illustration kung anong klaseng gobyerno ito, yung pinagmamayabang na bagong Pilipinas. Sa bagong Pilipinas, bawal ang waldas. Ang gandang pakinggan. Eh ano ngayon yan? Yung 20 million pesos. Katamtaman lang daw eh. Kwinenta ni Ted Filon, nag-mathematics siya. Sabi niya, kung 2,000 guests ang pakainin, lumalabas na 10,000 pesos ang budget ng isang guest. Grabe. Ako, sabi nila, pati Nung panahon ni Tatay Digong, wala mang ganyan, no? Nakalaking budget na inilaan pag siya'y nagsusuna. Pero, attentive ang mga taong bayan at media sa kanya, no? Dahil kapag siyang nagsalita, talagang may laman, malakas, at nakakatuwa rin sa pangmasang Pilipino. Pero itong sa BBM, di umano, kahit na gumastos pa, no? Ng napakalaking pera tulad niyan, na 20 million, walang matutuwa dahil wala naman di umanong accomplishment na nangyari sa kanyang mga pinangako. security personnel daw. Paklans lang yung security personnel eh. Tapos ano pa yung uniform? Sila lang yan. Sila lang yan. 2,000 Congress employees. Patahian ng bagong uniform. 3 sets ng uniform. Wow! Yan ba ang bawal ang waldas? Grabe, no? So, I hope na may panahon pa para magbago. May panahon pa eh. May 4 years pa eh. Ano ba yung nabasa ko sa libro ni Atty. Vic? Kasi isa sa mga tumulong sa pagsulat ng libro, isang public relations practitioner. Nakalimutan ko. Winnie ang pangalan. Winnie. Ang public relations daw ganito is doing what is good and telling the public the good things that you are doing. Ganon yun, yung public relations. So, ating gobyerno, just do good sana. Maalala ko nung may chief of staff kami noon sa Armed Forces, si late General Enrile, na ang galing yung leadership niya. Napakasimple yung slogan o yung challenge. Do good, look good, feel good. Napaka-effective yun. Panahon ni General Enrile, doon na nagsimula ang mga kasandaluhan na to do good. Kasi you do good. Kung gumawa kami ng mabuti, mga sundalo, we look good. Tataas ang imahe namin sa taong bayan na pinagsisilbihan. And because of that, we feel good. So, kamusta ang administrasyon? Are they doing good? Are they doing good? Do they look good sa taong bayan? Do they feel good sa kanilang ginagawa? Yan ang tanong. Kaya kung pagbasihan natin itong mga ganitong mga text messages na marami kami na ayaw na sa nangyayari sa gobyerno. Yung pagbasihan natin yung letter to the President, pinapaliwanag doon yung bakit ayaw na nila, hindi sila happy sa pamamahala ng Secretary of National Defense. Yun na po yung mga tip of the iceberg. So, ulitin ko, yung libro ni Atty. Vic Rodriguez,
ito lang ang ano ko ngayon na email ad. Dito kayo mag-message kingmaker the book at gmail.com. Ang presyo, ito, ang hard copy is 1,450 pesos plus shipping cost. Ang soft copy, 990 pesos. Sa mga nag-message sa cell number na ibinigay ko, may napili na kaming 10, i-announce ko na lang at hintayin nyo ang aming ipadalang pera. Kayo na lang ang mag-order. Dahil very laborious para sa amin at magastos kung kami pa ang mag-order, babayaran namin yung shipping cost. Pagdating sa amin, ipapadala namin sa inyo, matrabaho plus dagdag gastos na naman. Hantod sa hantod. Dili na pwede. Okay. Ako, mayor ko. Musuporta gyud ko hantod sa hantod bisag unsa pa man na ilahang kuan. Kay hoping for the best ko. Dili na ko gusto maapek. Ngano, nalaingan na di ko makauyon silang desisyon. Iatras di na pwede. Kay nang lang nga ihatag yapon ako sila tanan unya, you know, like somewhere sa kuang kanang akong ginahuna-huna lang unta o ginapangandoy ba nga they would do their job as policemen properly and genuinely. Wala, suporta, sige. But protect the people. Mao magina inyo ang kuan gyud ka, ang boto ninyo. Then protect the people. So walay adjustment pag abot sa suporta sa para na sa tao.